siya ng totoo. Kasi alam niya yung totoo, my goodness. Alam niya yung totoo. Anong napapansin mo patungkol kay Senator Amy Marcos doon sa mga nagtatanggol sa kanya? O kasi maraming nakukulangan dito sa mga... Sa statement lang na ito ni Amy, maraming nakukulangan. Kulang ng gawa. Kasi hindi lang naman ito yung unang beses na nagbigay siya ng statement. Doon sa, sa kanyang aksyon patungkol doon sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, maganda, nagkaroon siya ng Senate inquiry. Pero mag-e-election kasi. Yun, kaya nga alam natin yun na nagpanalo sa kanya. At saka ginawa niya yun nung malapit na eleksyon. So, yun na nagpanalo sa kanya. Na-win niya ulit yung mga nagalit na sa kanyang mga Duterte supporters. So ngayon, nananalo siya. At may mga ganitong kalalang issue, malala to para sa atin. Oo naman, kasi may namatay. Sobrang tindi nito. So, yung kanyang statement na yon na paghingi ng aksyon sa Malacanang, na alam naman natin na hindi mag-a-adhere sa kanya or hindi sasagot sa kanya, nakukulangan tayo. Sobra. Anong napapansin mo doon sa mga hindi nakukulangan? Ako, I think, hindi na yan, purist na Duterte. Ang pinoprotektahan na nila dito ay Marcos, si Amy, hindi na si PRRD. Kasi kung talagang kayo ay pro-Duterte, iisipin nyo, let's go straight to the point. Diba? Alam na alam natin, kahit kayo alam nyo sa sarili ninyo, na pag pumunta tayo, questionin natin, magtanong tayo sa Malacanang, hindi tayo sasagutin ng diretso. Hindi natin makukuha yung tamang sagot. So, hindi to sapat. The best way for Amy Marcos to do is write a letter in Beverly Hills Police as a senator, and she will definitely get a report out of it. Then from there, basahin niya sa ating lahat, sa ating mamamayang Pilipino, kung talagang sinasabi niya... Sandali, bakit naman kayo demanding kay Amy? Napaka-demanding ninyo Ano niya ba? Trabaho niya ba yan? Oo naman. Hello. Di ba binoto siya ng mamamayang Pilipino? At saka, yun, yung sinasabi niya, na talagang pro-Duterte siya, nahihiya siya kay VP Sara, nahihiya siya sa mga Duterte, nahihiya siya sa atin sa ginawa ng kanyang pamilya o ng kanyang kapatid. Yun yung gusto ko, yung pinakauli. Kasi hindi na to usapan kung Duterte supporter ka, Inday Sara supporter ka. Ang importante rito, bilang isang Pilipino, kailangan mawala itong balitang ito ng... makorek natin ito kung may pagkakamali dito kasi nakakahiya to. Balitang-balita to sa buong mundo. Ang punto lang naman kasi dito, ang talagang makakatulong sa ngayon na senador, si Amy. So, hindi ko maintindihan bakit may mga tao na masaya na doon sa panawagan ni Amy. Ewan ko kung ako lang ito, kasi may pangitain Di nyo ba alam? Anong pangitain? May matinding pangitain dyan. Yung sumasayaw, kumakanta sa LA. Anong kanta yun? I Will Survive. I Will Survive. Di ba? Kanta ni Amy Once I was afraid. Talaga? I Will Survive. Mahilig siya magpaganyan Pabagsak na siya Biglang kinapitan niya si BP. I Will Survive. Nakasurvive siya. Nakasurvive siya. Talagang pangitain yun Kaya nga dapat hindi ka natutuwa. I mean, kung ikaw talagang gusto mo nang makita natin yung katotohanan dito, dapat magsama-sama na tayo na panawagan na si Amy ay gumalaw-galaw. Hindi po pwedeng puro panawagan lang siya. Sabi nga, di ba, panawagan, kaya natin gawin lahat yun. Kung mananawagan lang Kailangan yung hindi namin kayang gawin, yan ang gawin mo, Amy. Diba? At saka kayo ba, kontento ba kayo? Lagay nyo dyan sa comment section. Diba? Para makita siguro ng mga Amy-natics, kayo ba kontento? Dyan sa hakbang na ginagawa ni Amy. Tsaka magsabi siya ng totoo. Kasi alam niya yung totoo, my goodness. Alam niya yung totoo. Kung gusto niya talagang sinasabi niya kakampi siya ni VP Sara, anong hinihintay mo?